i-click mo na yung subscribe button sa baba. And syempre, don't forget to hit the notification bell so that you will be updated once I uploaded a new video. So, rewind muna tayo dun sa ginawa natin last time na nag-upload ako ng video. So, yung video na yun is all about nung nagpunta tayo ng Kabayunan View Deck. And syempre, dun sa Kabayunan View Deck is maganda siya. Kaya lang, ang problema yung daan. Dahil sobrang hirap ng daan niya. Naalala ko tuloy dun yung ahonin na sobrang tarik. Tapos, rough road siya. So, doon, hindi ko na binabay motor. So, nagpababa na lang ako kasi delikado nga doon. So, ayun. So, ngayon, dahil hindi tayo masyadong makapag-upload ng video, and delikado rin kasi pagka lumabas tayo dahil meron pa rin COVID, ang naisip ko, gugawa na lang tayo ng some cool science experiments that will surely amaze you. Wow! So, ayun. So, ngayon, ang gagawin natin, titignan natin yung yogurt, kung ano nga ba talaga ang itsura ng yogurt under the microscope. So, titignan natin yung yogurt under 1500x magnification. So, ano pang hinihintay natin? Let's start! So, syempre, before we start, titignan muna natin kung kompleto na nga ba yung mga materials na gagamitin natin for us to be able to perform this kind of experiment. So, syempre, unahin na natin sa yogurt. Dahil ito yung pinaka-main ingredient or pinaka-main material na gagamitin natin to perform this type of experiment. Next is yung toothpick. Dahil ito yung gagamitin natin to smear out the yogurt into the glass slide. And then, syempre, kailangan din natin ng methylene blue which will be used as the stain. Or ito yung gagamitin natin na pang stain dun sa specimen para mas makita natin siya ng malinaw. Next is yung glass slide. And syempre, pag may glass slide, kailangan natin ng cover slip. And then, yung tissue paper. And lastly, yung pinaka-importante is yung or yung oil immersion or immersion oil, which is yan yung gagamitin natin dun sa dito sa objective na to dahil gumagamit siya ng special type of oil para mag-work siya. So, ano pang hinihintay natin? So, let's start preparing the glass slide. So, ayun. So, simulan na natin yung pag-prepare ng glass slide. So, kumuha muna tayo ng glass slide. And then, ilagay nyo lang siya sa flat surface. Then, gamit yung toothpick. Kumuha tayo ng konting yogurt. So, ayan. So, ganito siya. Then, i-smear natin siya dito sa glass slide. So, ayan. I-ganon lang natin siya ng konti. Ayan. So, okay na siya. So, tabi muna natin yung toothpick. And then, pata ang cover slip. So, ingat lang pala tayo sa cover slip dahil sobrang nipis niya. So, ito. So, lalagyan na natin ng methylene blue tong specimen. So, ingat lang tayo. Hindi natin mahawakan yung methylene blue dahil sobrang hirap naman siya na to Yan. So, nakapaglagay na tayo ng drop ng methylene blue. So, ayan. So, tatakpan na natin siya ng cover slip. So, i-press natin siya ng finger. Maglagay lang tayo ng konting pressure. Then, kuha tayo ng tissue paper. Then, yung mga lumalabis, sipsipin natin. Kasi, baka mamantsahan niya yung, tawag dito, yung objective. Mahirap na. So, ayan. So, linisin muna natin siya. Ayan, so I think okay na siya. Wait lang. I-press pa natin siya ng konti. So, ayan. So, kunin natin siya muna. So, I think okay na to. So, ito yung slide. So, namanta natin yung yogurt. So, ayan yung slide natin. Ganyan. Yan yung lalagay natin dito sa microscope.
So, ayan. So, since na-prepare na natin yung slide, so, ganun lang siyang kasimple. So, ang gagawin na natin next is ilalagay na natin siya dito sa microscope. So, ayan. Lagyan lang natin siya sa mechanical stage and i-click natin. So, let's start sa LPO or dun sa tinatawag natin low power objective. So, 4x siya, then ano to? So, 15x, 4x, and 15x. So, that is 60x. So, 60 times magnification. So, tignan na natin siya. So, let's on the light source ng microscope. So, gumagamit ako dito ng LED para mas ano. So, tanggalin na natin yung salamin. Dahil hindi naman siya masyadong ano, dahil kailangan may ano naman siya eh. May magnification naman siya eh. Parang nagsaswak sa grado mo. So, open lang natin yung condenser. Ayan. Tingnan natin siya. So, focus natin siya. So, i-ano lang natin yung condenser. Isara lang natin para mas makita natin siya ng malinaw. Wala yata. So, eto. So, ayun, na-focus na natin siya. So, eto. Tingnan nyo na lang yung footage. So, i-record natin yung footage. So, tingnan nyo na lang. So, this is the magnification under 60x. So, 4x objective, then 15x eyepiece. So, ayan, as you can see, yan yung stream na gusto kong ipakita sa inyo. Yan yung stream ng iba't ibang bacteria na makikita ninyo sa yogurt. So, ngayon, magpo-proceed tayo to a higher magnification para mas makita ninyo ng mas malinaw yan kung ano ba yung mga parang lumalangoy na yan or yung parang umaagos na yan. So, ayan. So, tapos na nating i-focus yung microscope natin to 150x magnification. So, eto naman yung footage under 150x magnification. So, ito naman yung magnification under 150x. So, 15x eyepiece, then 10x objective. So, kung makikita nyo, mas maganda yung view ng mga bacteria under yogurt. So, ayan sila. So, magpo-proceed na tayo to a higher magnification para mas malinaw nyo silang makita kasi mamaya ubos na yan eh. So, ayan. So, ngayon naman is tapos na rin natin siyang i-focus using 40x objective or 600x magnification. Tama ba ito, Oscar? 600x magnification. So, papakita ko ulit sa inyo yung video. So, ito ulit siya. So, yung nakikita nyo ngayon is under 600x magnification. So, ayan, yung mga gumagalo na. Ayun, yung natanggal na yan is kumpol yan ng mga bacteria ng yogurt. So, ayan. So, tingnan nyo lang. So, nakakabilib talaga siya, no? So, ang galing talaga ng science. So, yan. So, proceed naman na tayo to a higher magnification ulit. So, what's up guys? So, tapos na nga natin tignan yung specimen natin under 60x magnification, 150x, and then 600x magnification. And then, ngayon ang ginagawa ko is, finocus ko nga siya using 1500x magnification. However, nung kinakapture ko yung footage through the use of my cellphone is hindi niya na makapture yung scenario na ganun. Kasi siguro sa tingin ko is hindi na kaya ng lenses ng camera ko yung ganong situation dahil sobrang konti na lang ng light na nai-emit doon sa
1500x magnification, and kung titingnan nyo siya personally is madilim na din yung yung ano na yon, yung tawag dito, yung view dun sa 1500x magnification. So sayang dahil hindi nyo makikita ng mas malaki or mas malinaw yung view under 1500x ng mga bacteria na makikita natin sa yogurt, like coccus, yung Diplococcus ba yon, or basta ganun yan. Tapos yung Lactobacillus, yung mga Spirochete, so yung ganun. So ilalagay ko dito sa video na to yung chart ng mga bacteria na possible ninyong makita sa yogurt. So ito yon. So yan yung mga bacteria na pwede ninyong makita sa yogurt. And then nga pala, gusto ko sana gamitin yung DSLR ko, kaya lang is parang ayoko rin kasi siyang gamitin kasi baka magasgas yung lens, and in terms of microscope, mahirap kasing gamitin yung lenses ng DSLR kasi sobrang laki niya compared naman sa lenses ng cellphone na maliit lang, which is madali siyang i-fit dun sa eyepiece ng microscope. So yun, so babawi na lang tayo next video natin para mas makita ninyo or makita ninyo kung ano nga ba yung nakikita under 1500x magnification. So ayun, so hanggang dito na lang tayo, and kung may comment kayo about this video, i-comment nyo na yan below, and syempre kung nagustuhan nyo tong video na yung video na to, i-click nyo na rin yung like button, and syempre don't forget to hit the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated once I uploaded a new video. So yan, kung may suggestion nga pala kayo or kung meron kayong gustong gawin natin next time, is i-comment nyo na lang din siya below para kung pwede natin siyang gawin is gagawin natin siya para sa inyo. So yun lang, hanggang dito na lang tayo. So what's up guys, so tapos na nga nating pag-eksperimentohan yung yogurt, and tapos na natin siyang babuyin. So ayun nga, so hanggang dito na lang tayo. Bye!